lang ako. Sige lang. Okay. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay April 18, 2025 at ang oras ay 9:09:07 PM. Okay, una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito, from the north, east, west, south. Mabuhay ang perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lupa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katarungan, kaliwanagan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan lahat ng mga taong patuloy na bahagi ng ating misyon, patuloy na naniniwala sa mga paalala na nagmula sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panalangin sa bawat isa sa atin. Okay. Hindi ko na to patatagalin. Okay. Bago ang lahat, meron lang muna akong ibabahagi sa inyo. Ang sabi nila, kapag Biyernes Santo, malakas ang tinatawag na mga anting-anting. O ayan na naman tayo si anting-anting. Sa pagkakataon na ito, talagang ako yata ang ginamitan ng kanilang mga kapangyarihan. Pero, ngunit subalit na tapat, walang makakadaig sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito ngayon lang to. Kasi, charge ko ang cellphone ko. So, naghiga din ako ba kasi napagod. Sa totoo lang pagod ang aba ninyong lingkod dahil kanina merong emergency. So, hindi ko alam kung saan galing. Actually, hanggang ngayon, nanindig ang balahibo ko. Shukarahira, lavaratay, shida, iyatay ko na iray, shida. Bigla akong nakaramdang na may gumapang dito. Ang ano niya, parang kakaiba yung talim, no? Ng kanyang mga paa. Dito yun, no? Tinitinan ko nga kung namamaga, pero in fairness, medyo mahapdi siya. Tapos, siyempre, dinampot ko siya. Hindi ko na siya nakita kung anong klase siyang insekto. Binato ko siya. So, mukhang ako yata ginamitan ng anting-anting. Pero, ganun pa man, lubos ako nagpapasalamat at sinabihan ko, sino man ang nag-utos sa'yo, pumunta ka sa amo mo at pakisabi sa kanya na walang hanggang aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati ang nag-iisang Alpha, Power, Omega, at hindi ninyo ako mapapahamak sa nais ninyo. In fairness, medyo mahapdi siya hanggang ngayon. Medyo mahapdi siya. Medyo pinakiramdaman ko lang, pero parang hindi naman uminit yung mukha ko. Basta medyo mahapdi siya. Anyway, ayan. Talagang ang kapangyarihan ng Panginoon, huwag ninyong subukan. Si Lidimin, marami na itong pagkakataon, no? Marami na itong pagkakataon na alam ko binabalak ninyo. Araw pa naman din, no, ng Biyernes Santo. Okay. Katulad kaninang umaga, ang Biyernes Santo na ginugunita ay ito yung pag-aalala sa ating mahal na thank you sa ating Redeemer, no? Na kung totoosin, yan ay si sa old, no, ay tawagin na Emmanuel. Kaya nga Emmanuel, God is with us. God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Okay. Sa gabing ito, makinig kayo kasi isa-isahin ko ito sa inyo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May kinalaman ito tungkol kanina sa tipaklong. Una, dahil nga katulad ng sinabi ko, may mga bisita tayo. Actually, galing din ito ng Maynila, no? Galing silang Bulacan, and then si Kuya is
from Negros, no? So, to make the story short, talagang sinundan ako here in Jensan, no? So, I can't believe. So, talagang ito yung sinasabi that kapag ang Diyos na ang kumikilos, sumunod ka lang, walang imposible sa Panginoon. Lahat yan ay may purpose. So, ito na, napag-uusapan ang tungkol sa mga kayamanan na kinakaguluhan ng buong mundo. Ngunit, subalit datapwat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dahil kanina, mas nangingibabaw ang kayamanang espiritual na aming pinag-uusapan, lalo na itong mga kapatid natin na nawa lahat, dahil panahon pa naman ngayon ng Biyernes Santo, naway magninilay-nilay sa mga kasalanan. So, ayan ha. So, ano ang related ng tipaklong kaganina? Kasi, nagulat ako. Actually kung tutuusin, kahit saan naman yan, pero kanina medyo iba ang dating, no? Kasi kausap natin yung mahal nating kapatid kaganina. Okay, ito yung mensahe sa tipaklong, makinig kayo ha. Alam nyo, may mga bagay na talagang naalala ko si Colonel that Lidimin, hayaan mo na. Kasi kung gira ang pag-usapan, alam nyo, matagal na tayong binakbakan kung tutuusin. Kaya lang, sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob ng Diyos, nagagawa natin ito ng paraan na ang kanilang mga missile ay hindi ito basta-basta tayo ay liliparan. System is real. Bahala kayo kung maniwala kayo sa akin sa hindi. To make the story short, kanina yung tungkol sa tipaklong, isa-isahin ko muna ha. Alam natin na sa panahon ni Moises, tipaklong is isa ito sa mga insekto na sinyalis ng salot, yung nagkaroon ng salot. To make the story short, tagutom. Okay. Ako na po ang nagsasabi. Malaki, ito yun ha. Mamili kayo. I remember Kuya Emmanuel. Oh my God. Mamili kayo. Or bakit sabihin na kailangan pang mamili? Kung sa dalawang bagay na yan, tayo rin pala ay mapapahamak. Pero, kailangan tong matupad Number 1, tuloy ang bigwan. Number 2, tuloy ang gera. Si Lidimin Canuto, bagamat sinasabi ko na I will be back to the Luzon para masaksihan ko kung papaano babaliktad ang mga kalupaan, ang mga kalsada dahil sa lakas ng lindol. But it doesn't mean that Lidimin Canuto ay ako'y natutuwa. Bagkos, gusto kong maramdaman ng mga tao, lalo na yung mga taong mapangutya, mapanghusga, na maramdaman nila kung papaano sila lumalapas tangan. Hindi dahil sa, kasi sa totoo lang nakalagay yan sa Book of Kawikaan no? Na wag mong ikagalak ang ikakabagsak ng iyong kaaway, sapagkat sa halip na sila ay parusahan ng Diyos, baka ikaw pa ang parusahan. So, alam niyo sa totoo lang, no? Ang laki ng posibilidad. That's why Lidimin is talagang hindi ko naman sinasabi that I am a hero sa paningin niyo, pero ginagawa ng lahat ng abot na makakaya. Okay, tipaklong. Number 1, pag sa panahon ni Moises, that is salot. So, may paparating talaga na tigutom. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ang tunay na gera ay tigutom. Okay. Nung tayo ay nag-aaral, merong kwento tungkol, ito na yun ha. Ano ang kinalaman dito sa mahal na araw o Good Friday or Biyernes Santo sa tipaklong kanina? Okay. Alam natin, no? For me, hindi ho nagpakamatay si Jesus Christ. Kasi pag sinabi mong nagpakamatay, that is intentional. At pag sinabing intentional na pagpakamatay, kasalanan yon. Kaya hindi ho nagpakamatay si Jesus Christ. Ipinako po siya sa krus.
Okay? Kasi minsan narinig ko nagpakamatay daw si Jesus Christ. Hindi siya nagpakamatay. Okay, so ito na. Alam natin na nung bata pa tayo, meron tayong kwento sa school regarding sa langgam at saka tungkol kay Tipaklong. To make the story short, pareho naman silang binigyan ng mga biyaya. Okay? Binigyan sila ng parehong binhi o ng biyaya. Si langgam, dahil meron paparating na tiglamig, no? Habang merong pagkakataon ay talagang sinikap niya, no? Na mag-ipon, no? Gagamitin niya ang kanyang buong lakas para makapaghanda. Samantalang si Tipaklong, pabanjing-banjing lang, no? To make the story short, hanggang sa dumating yung punto ng panahon na dumating ang taglamig at kawawa ang Tipaklong. Ano ang related nito sa atin? Gusto kong ipaalala sa inyo, kung salvation ang pinag-uusapan, matagal na pong ibinigay sa atin ng Panginoon ang salvation. Hindi lang sa pagkakataon na ito. Ngunit subalit datapwat hanggang na-crucified siya, no? Alam nyo kung ano ang kailangan natin ngayon? Yung tinatawag na repentance. So anong kinalaman doon? Doon sa Tipaklong, nasa huli ang pagsisisi. Okay? At tungkol doon sa may mga hawak lahat ng mga keepers, para saan nga ba talaga ang inyong mga hawak? Para makabili kayo ng kotse? Para makabili kayo ng kung anong mga karangian sa buhay ninyo? Para may pagmalaki kayo sa kapwa ninyo? Kung tutuusin po, lahat ng bagay na yan, kung tutuusin, mga palamuti lang yan. Dahil ang sinusukat niyan ay yung ating pamumuhay na espiritual. Maraming ngayon ang nagsasabing, they are the Christian. Pero nakalimutan ko lang ang sitas nito no? Kapag ikaw ay isang mananampalataya at wala kang naging bunga, ay wala ka pa ring kwenta. Kaya sa panahon na ito, ang pagsikapan natin higit sa lahat ang ating mga sarili, ang ating buong kaligtasan. Na dumating man ang panahon na yon, no? Actually, spiritually at materially is kailangan both yan napapaghandaan natin. Wala tayong unang ibang pagsisikapan kung hindi yun bang kung papaano tayo, kasi lahat tayo candidate no? Lahat tayo binigyan ng karapatan, no? Lahat tayo katulad ba ni Tipaklong at saka ni langgam na parehas lang binigyan ng pagkakataon ng Diyos, parehas lang binigyan ng biyaya. Kaya lang si Tipaklong pabanjing-banjing. So sa buhay natin ngayon ng spiritual, total, no? Ngayon ay Biyernes Santo, mahal na araw. Paano ba natin masusuklian yung sakripisyo ng Diyos para sa atin? No? Sapat na ba ang manalangin ka? Sapat na ba ang pumunta ka ng simbahan? Sapat na ba ang magbigay ka ng abuloy? Sapat na ba na sasabihin na ikaw ay church worker, mga awit o anumang mga posisyon dyan sa simbahan? Alam nyo, sa totoo lang, nakalimutan ko lang ang sitas wala kang kwenta, kumbaga wala kang kwentang puno kung hindi ka namumunga, kaya kung kailangan putulin. Ito'y mga pag-apapaalala sa atin, no? Bilang sinasabing, you are the Christian. Kaya ako dito sa bisita ko, hangang-hanga ako nito. Why? No? Nagkwento nga sila, hindi nila akalain na wala silang, hindi na nila iniisip kung mayroon pa silang pamasahe pabalik. Ang mahalaga kung ano yung utos, makarating sila. At ang pumunta yan sa akin, kaya isang karangalan sa akin, and I'm so very, very blessed, no? Na ako ay pinuntahan dito. Why? Bagamat si Litimin ay nagbabahagi sa inyo ng mga ilang sitas na nababasa sa Biblia, iba pa rin yung nag-uusap tayo na nagpapalakasan tayo ng loob. Tama? To make the story short, yung tungkol sa Tipaklong ngayon, mga mahal kong kapatid na sinasabi na you are the Christian, you are the ganito, sapat na ba? To make the story short, sa panahon ngayon,
Huwag pala tayong magpabanjing-banjing. Huwag tayong magpakapanti sa lahat ng bagay. Alalahanin natin, ang Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw, walang nakakaalam. At kung tungkol naman ito sa pag-usapan ng mga kayamanang na physical, kayamanang pansalibutan, ito na yung tinatawag ng mga commodities, no? Lalo na may mga account dyan. Alam niyo, sa totoo lang, maniwala kayo sa akin sa hindi, matagal lang ipinagkaloob ang biyaya ng Panginoon eh. Matagal na niyang ibinigay sa mga tao. Walang nilikha ang Panginoon ng Diyos na ikakasamaan ng tao. Ang tao lang talaga nagpapasama, sa totoo lang, sa kanyang sarili. Sa gabing ito, puri na nagsugo, hindi mga sinugo kasi medyo nawawala na yung aking kanina. Kakaiba talaga siya. So, wow, naalala ko rin yung New Year ha. Talaga itong mga pero may naalala ako ha. May naalala ako. Ako ba talaga yung sinusubukan ninyo si Lidimin? Sinusubukan niyo ba talaga ako? Gusto niyo ba talagang makita kung ano ang mayroon kay Lidimin? Alam niyo, isa lang naman ang mayroon ako na pinagmamalaki ko eh. Ang Diyos na aking sinasampalatayan, ang nag-iisang Alpha Power Omega. The rest niyan, Lidimin is nothing. So, sa gabing ito, yung tipaklong na yon, magsipaghanda ang lahat sapagkat ito'y sumisimbolo, no? Na isang kaguluhan, at dahil sa kaguluhan na yan, ito ay tigutom. Okay? Saan nagmula yung mga kaguluhan na ito? Ito po ay bunga ng mga pag-uugali ng mga tao na walang kabusugan, mga taong hindi marunong tumanggap ng katotohanan. And take note, merong big revelation. Alam niyo kung bakit? Ito ha. Merong isang nilalang na dati ay diniklaran niya mismo ang kanyang sarili na siya ay natigbak, namatay. Ngunit subalit datapwat, siya po ay muling masasaksihan ng mga tao. Bagamat siya, ayan, mamaya na po kayo mag-connect sa akin. Okay, mamaya na po. Okay, mamaya na po kayo mag-connect kasi hindi ko po alam ang pinuputol ang signal niyo po. Hindi, okay. Hindi to siya pinuputol. Merong tumatawag. Kapatid, hindi ko kasi alam no? Kasi habang nag-FB live ako, gustong naka-insert. So, kasama siya, magiging kasama sa FB live ko. Pero, I'm so sorry kasi hindi ko to kabisado. Okay? So, ipagpaumanhin nyo po. Okay. Sa pagkakataon na ito, okay, meron nagbigay ng sa atin. Okay, sa John 15, verse 2 and 3. Okay, pakibasa ninyo dyan. O kailangan ko bang basahin to? Sige, babasahin natin. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, okay, John, John 15. Sige, basahin ko. John 15, chapter 2 and 3. Gracias. Okay, sinabi dito. Okay, sa Juan, chapter 15, verse 2 and 3. Nakalagay dito. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Yes! No? At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Tama po yun. No? Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, itong tipaklong na ito, no? Ito na, pumapasok na, no? Baka mamaya, paalala ko lang ha, ano makapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba? Kabiguan ba? Kamatayan ba? Ayan yung mga question ha. Kasi kanina, habang sabi ko, Ama, mayroon tong ibig sabihin, bakit about sa tipaklong? No? Ibinigay agad, no? Dalawa yan kung tutuusin.
indikasyon niya na talagang magkaroon talaga ng kagutom. Oy, alalahanin niyo, grabing init dito sa Jensan, no? At malaki ang epekto malaking epekto nito sa global climate change. Hindi ako geologist, pero for me, sa tindi ng init ng panahon, ito'y malaking impact sa global climate change na ang mga lupa ay magbitak-bitak, no? But anyway, sabi ko nga sa mga mahal na kapatid, doon mas makilala kung sino ba talaga ang tunay, no, na mananampalataya. Kasi maraming nagkiklaim they are the Christian pero alalahanin ninyo, hindi lahat ng tumatawag, sabi diyan sa Biblia, sa Panginoon ay maliligtas. Baka inaasahan ninyo, nagbibigay naman ako ng ikapo, ako na may, nag-aabuloy naman ako, ganito. So, sa pagkakataon na ito, ano ba tuklasin? Pero sinasabi ko na nga, di ba? Ipairal ang nais ng Diyos, ang kanyang katwiran at ang tinatawag na katarungan para sa Diyos. Yung tipaklong kaganina, hindi biro Tapos sabi nga ng kasama ko, para siyang may espada sa likod. So, hanggang ngayon, naging palaisipan sa akin at talagang inisip ko, kaya nga nangako ako sa inyo na ito ay ibabahagi ko sa inyo tungkol sa tipaklong. At ito na naman tayo, yung gipost ko, sabi ko sa inyo, isa-isahin ko to, no? Huwag kayong mawala, mga mahal kong kapatid. Manatili kayong magstay sa pagkakataon na ito and kindly share na rin sa iba. Tungkol doon sa sinasabi na another pandemic to shut down. Kaya nga kaganina ba yun, nag-share ako sa inyo na sinabi ko, sino ang mananaig? Ang UN, no? Na magdideklara ngayon ng pandemic o ang UN na magdideklara tungkol sa system? No? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala dahil sa bagay na yan, sa abot ng makakaya ni Lidimin at ni Master ay gawin namin ang abot ng makakaya. Kasi kung totoo, nagawa ko rin naman yan no? At ang bagay na yan ay aking pinasasalamatan ng Panginoon kasi kung wala ang karunungan na pinagkaloob niya, hindi ko rin talaga siya magagawa. Kaya ang lahat ng bagay aking itinataas, pinupuri, dinadakila, pinasasalamatan ang nag-iisang Alpha Power Omega. Okay? Merong mga binabahagi ang ating mga kapatid. Revelation chapter 22 verse 17. So ang Revelation is pahayag, basahin natin, no? Para maintindihan ninyo, Revelation chapter 22 verse 17. Babasahin natin. 22:17. Okay. Nakasaad dito. Okay. Ito 17. Sinabi ng Espiritu ng babaeng ikakasal, halik kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halik kayo. O ayan, maraming salamat ang ating kapatid Maria Nida Hamora sa pagbahagi niyo po ng mga sitas tungkol sa Biblia. Okay, ano pa yung binigay? Mateo chapter 7 verse 21. Okay, isa-isahin natin to. Okay? Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Okay, maraming salamat sa inyong mga mahal na kapatid sa inyong pagbabahagi ng mga sitas. Okay, 7. I'm so sorry. 7 pala. No, ano bang nakalagay dito? Okay, 7:21 to 23 ang nakasaad dito sa 21. Yes, ito yung tungkol sa hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakalinaw, no? So, kahit pa siguro mag-ayuno ka na, hindi ko question ha, paalala lang. Kahit pa siguro mag-ayuno ka na mag-ayuno dyan, no? Pero deep inside, behind the scene, no? Ay meron ka pa rin ginagawa. Kung may mga mapakitang tao na ba na para sabihin na you are the ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang mananampalataya, but pagtalikod nun, no? Hindi ka marunong mahabag sa kapwa mo. No? So, number 22.
Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. No? Katulad ba ni Tipaklong ba? No? Na si Tipaklong, pareho naman sa binigyan ng pagkakataon, nilanggam. Pero, dumating ang punto na ganun siya, nagkaroon din siya ng question sa kanyang sarili para sa Panginoon. Pero ang Panginoon kahit kailan ay hindi nagkulang. At hindi pinabayaan ng Diyos ang tao lang ang nagpabaya, no? So, ito, to make the story short, marami tayong dapat paghahandaan kasi kaganina iba. Hindi naman sa nag-worry ako, itong mga sinasabi ko ay paalala ko para po sa inyo yan, hindi po para sa aking sarili. Okay? Hindi po yan para sa aking sarili kasi katulad ng sinasabi ko, nung kami ay nagbabaybay habang nandoon kami sa kalagitnaan ng karagatan, ay na-meet ko po ang mga Black CIA na ang nakakalungkot ay mayroon tayong mga kababayan mismo na ito ay kanilang ginagamit upang digmain ang sarili nating bayan, just the name of the money. So nakakalungkot po yun. Okay? So ayon sa propesya, ang mga taong masama ay lalong magpapakasama at ang mga mabubuti ay lalong magpapakabuti. Kaya siguraduhin sa bawat isa na ang ginawa ng ating Panginoon na siya ay para matupad ang propesya na hanggang siya ay ipinako sa krus upang tayo ay maligtas, sana wag natin sayangin yon. Okay? Wag natin sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng kagandahang loob, higit sa lahat tungkol sa pag-ibig. Bakit? Kasi kung hindi tayo inibig ng ating Panginoon, ay hindi niya magagawa yon. Kaya sabi nila, love is unconditional. For me, love is sacrifice. No? Na kahit nasasaktan ka na, galing ko magsalita tungkol sa love, no? No? Pero ako na mismo, sinabi ko na sa inyo nasa part kasi tayo ng mga huling part, no? Parang huling chapter. Si Jesus Christ man yun, si Lidimin man ako, no? Kahit ako, hindi ako papayag na ipapako ninyo ko sa cross. Paunahan na lang tayo ng ipako ko sa cross. Diba? To be honest, kaya sabi ko sa inyo, ang love ay, for me, is very meaningful at mayroon akong sariling version sa love. Ang love, ang tunay na pagmamahal sa kapwa, ay nagtutuwid ito ng mga kamalian. No? Ang love ay sacrifice. No? Ang love ay sacrifice. At sinabi ko naman sa inyo that paulit-ulit, no, kung ang iba hindi pa nakontinto na sila ang nagpakilalang mga hari, mga rina, ang iba nga nagpakilala ng si Jesus Christ no? But I, Lidimin Canuto, pinakilala ko ang aking sarili sa inyong lahat. Ako ang pinakamasamang nilalang para sa inyong paningin. Bakit? Sapagkat hindi ako makatupad sa aking tungkulin kung ipairal ko ang awa, ang habag, ang pag-ibig ko sa kapwa pagdating ng panahon. Malapit na yan. Bakit? Alalahanin ninyo, ang Panginoong Hesus ay hindi paparito dito para sa mga pag-ibig na sinasabi nyo, kung hindi tabak ang kanyang dala. Ito prangkahan, no? Hindi ako katulad ng iba na puro magaganda ang maririnig ninyo. Kaya alam ko, batid ko, na sa aking mga paalala at mga wika na binibigkas sa inyo, yung iba nasasaktan, sabi lang, nasasagasaan. Pero sa totoo lang, wala akong intensyon na managasa sa inyo at masaktan ko kayo. No? Ang sa akin, kung ano yung tama, yun ang tama. Kung ano yung mali, ay yung mali. No? At para sa akin, alam ko na sa iba sa inyo ay maanghang, mapait, mapakla ang mga binibitawan kong salita. Ngunit sinisigurado ko yan sa inyong lahat. Hindi yan para sa akin lamang, kung hindi para sa ating lahat yan. No? Kaya yun na nga ang sinasabi ko, that love ay ang nagtutuwid. Ang love is sacrifice. No? Sino bang gusto na magkaroon tayo ng kaaway?
Kahit ako ayaw ko no? Masarap kayong mabuhay na walang kaaway. Pero kailangan tumayo at tumindig para sa katotohanan, no? Marami dito ngayon no? Ako, prangkahan. Meron tayong, actually kilala ko siya, meron tayong nagko-comment, no? The way na magsalita, I am the mananampalata, I am the warrior of God. Pero takot siya, no? Walang anak ng Diyos na takot ihayag ang buong katotohanan, lalo na pagdating tungkol sa Kanya. No? Kaya pwede ba wag kayong maging ipokrita that you are the warrior of God? Takot nga kayo magbigkas ng ng mga sitas no? Ang alam nyo lang, sa totoo lang, gusto nyo lang magpakilala sa mga sarili nyo that you are belong to the royal family. Yan yung totoo, no? Wag kayong maging ipokrita, Diyos ko. Sayang ang pag-aayuno ninyo kung ganyan man lang kayo, no? Ako, mahal na araw na sinasabi. Ako, para sa akin, araw-araw, mahal na araw para sa akin Ha? Para sa akin, araw-araw, mahal na araw. No? Ibig sabihin, magsisisi ka lang, panahon lang ng Biyernes Santo, Webes Santo, abay, hindi po. No? Kumbaga, sa bawat pagkakamali natin na alam natin sa sarili natin, yan ipagsisihan natin at hingi natin ng tawad yan sa Panginoon. No? So, yung kanina yung mga tipaklong na yon, okay, naano ko na tungkol doon sa tungkol doon sa World Health Organization. Kasi naalala niyo yung SB 1869, no, na naalala ko may mga kapatid na nagrally-rally pa yan, no, sa Senado, no, talagang pakikibaka na hindi ituloy. Ngayon na naman, nag-aarangkada na naman kayo dyan World Health Organization kasi yung CIA, alam ko naman CIA yun hindi nyo mapagkailayan. Kayo talaga. So, dito tayo ngayon about sa world peace. Okay, ito, world peace na Ikakasabi ko lang, maghanda dahil talagang magkaroon talaga ito ng, kailangan matupad yon, kailangan hayaan na yun ay hayaan na ang mga bagay-bagay na mangyari yan upang matupad talaga ang nakapropesiya. Okay? I remember Colonel, no need to mention sino tong Colonel na ito. Sabi niya, Lidimin, kung maaari, wag mo munang anuhin yan dahil para mas lalo lang matatagalan na matupad ang propesiya. Kung halimbawa ganyan na nandyan ka, tapos yung mga missile i-discarrel. So, sige, hayaan natin. No? Hayaan natin. Kaya, gusto ko lang liliwanagin sa bawat isa that hindi ibig sabihin na sinasabi ko that matutuwa ako, no? Ang sa akin, masasaksihan, no? Ang resulta ng mga kalapastanganan ng mga tao, pero hindi po ibig sabihin na ako po ay natutuwa, no? Naalala ko yung isa, ako si ganito, makapangyarihan daw siya, nagpakilala siyang Diyos, and then, kukunin ko yung buhay mo, lagay ko sa bote, bla bla bla, no? Kaya nga sabi ko, sige, kung magawa mo yan, sambahin kita, kahit nandun na ako sa loob ng bote na sinasabi mo. Pero, subalit na tapat, kung hindi mo magawa at hindi mo ako matatalo, pwede ba, sambahin mo ang Panginoon na aking sinasamba? Hindi ko sinabing sambahin niya ako. No? So, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam ko naman, talagang ginawa niya, pero, he is a loser. No? He is a big loser. No? So, right didimin, kinakaramihan, matamis ang dila. So, marami yan, napatunayan yan. Actually, mga mahal kong kapatid, kayo na mga mahal kong mga taga-subaybay, alam nyo yan. Kaya si Lidimin, maraming nakabangga ito. Release, walang release. No? Alam niyo kung anong dapat i-release natin? Makalaya tayo sa kuko ng agila. Yun ang dapat pagsikapan natin na ma-release. At tayong lahat ay i-release natin ang ating mga sarili na nawa, dalangin ko, ang mas mangingibabaw sa atin ay yung kabutihan, yung pag-ibig sa kapwa, yung tawag nito, na mas pagsikapan natin na balang araw, meron talaga tayong pagkakataon na tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. No? Yung mga bagay-bagay na yan, na mga pinagkakaguluhan ninyo, mahal na gobyerno sa pamumuno ng ating mahal na presidente, yung PBBM, no?
Kung meron kang pananagutan, mas may malaking pananagutan ang mga taong sa paligid mo na ito'y mga naging hadlang din. No? Bakit? Sa totoo lang, mas ayaw ninyong maipatupad ang nais ng Diyos sa atin eh. No? Kasi alam ninyo eh. Pero kung kayo ay gumagawa ng tama, wala kayong dapat ikakatakot. Okay? So, alam niyo mga mahal kong kapatid, marami ang nabanggit tungkol dyan sa Biblia tungkol sa tipaklong na yan. Marami ang nabanggit tungkol dyan. So, ang tipaklong na yan ay palibasa kasi nandito ako sa Jensan. So, habang nagmo-monitor ako sa World Peace, no, pasiklab ang mga kaliwat kanan ng mga alingangaw na digmaan, no? Pero ang digmaan na yan ay hindi yan talaga ang tunay na sanhi ng kagutom, no? Hindi yan ang tunay na sanhi ng kagutom. Alam niyo kung anong pinakaunang sanhi ng kagutom? Yun bang mas kilalanin natin ang nag-iisang Panginoon. Hindi kung sino-sinong sinasamba natin, Diyos natin. At higit sa lahat, tayo mismo, ating mga sarili, ay managsisi sa ating mga kasalanan. Sayang ang mga iba na may palatos-latos pa sa kaugalian. Ibig sabihin, may paganyan-ganyan pa, hampas-hampas. Kung, no, ang mga pag-uugali naman ay pagkatalikod ay iba na ang mga ginagawa. Kaya kung tungkol naman sa ating politics, kumilit, mas mabuti pa, who am I para magsalita sa inyo, pero mas mainam na mas maaga pa itigil nyo na yung eleksyon na yan. No? Kono, actually wala naman talagang eleksyon eh. O tingnan ninyo ha? No? Sa ibang bansa, hindi naman siya tumakbo kahit barangay tano, di ba? Kahit lumabas yung pangalan ng tao. No? O, alam nyo ba kung bakit sinabi kong walang eleksyon? No? At sabihin nyo na mas maaga na malaki talaga ang problema pagdating talaga ng system ng COMELEC. Ha? Alam nyo, kailangan talaga mangyari mga bagay na yan. No? Malaking impact ang kaguluhan ng mga mangyayari sa pagbabago din ng ating mga sarili, lalo na sa ating bayan. No? Kaya diba sabi ko, bakit natutuwa si Lidimin? Bakit mas nagagalak ako na magkaroon ng mga volcan eruption, mga gira, mga ganon? Alam nyo kung bakit? Biblically speaking, matuwa kayo, magalak kayo. Ibig sabihin, maghahari na talaga ang Panginoon sa atin. Kahit sino ka pang mayaman, o kahit sino ka pang mahirap, kahit sino ka pa sa mundong ibabaw na ito. No? Kahit sino pa tayo dito sa ibabaw na ito, no? Siya pa rin ang maghahari sa ating lahat, no? Kaya mahal kong mga kapatid, sa pagkakataon na ito, alam nyo, sa totoo lang, ako aminin ko sa inyo, medyo pagod ako dahil nga may emergency kanina. Pero nagpapasalamat ako sa buong kalakasang physical, mental, maging kalakasang spiritual sa pinagkaloob ng kataas-taasan sa inyong abang lingkod para makapagbigay pa ako sa inyo. At, sandali lang, meron akong sasabihin, no? Mulit sa muli, mga mahal kong kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Are you ready? No? Ngunit, subalit, datapwat. Kung bigwan ng pag-uusapan, baka mamaya, mas nauna pa dito sa Mindanao ang pagyanig ng nung nakaraan, 7.2. Pinakamalakas yun. Yung sinasabi niyong 8 magnitude, buti kung 8 magnitude lang, abutin tayo ng 9, 10, 11. Ako, ano kayong hitsura ng Maynila nun? No? Diba? Ano kayong magiging hitsura ng Maynila nun? So, salamat kay Pedro Miligrito, kay Hiling Dupaan, maayong gabi sa inyong nga tananda, sa inyong mga kaigsuunan ng mga mga Ilonggo da sa may Iloilo. Kay Ate Gloria, hello, thank you so much po. Sino pa? Si Nyomi Lonasin Consuelo, purihin ang nagsugo, good piman, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.
God bless sa ating lahat. Sana magkita-kita tayong lahat. Thank you so much, kapatid. Yes, kasi pabalik ako dyan sa Maynila. Carmelita Sahagon, no? Is watching. Kay Gina Nabales Baguhin Kabagay. Maraming salamat kay Bel Lorica. Thank you so much, mga mahal kong kapatid. Kay Maria Nida Jamora. Kay Sally Toquero Lopez. Kay Mali Cheryl. No, thank you so much. Kay Susan Peralta Ruco. Okay, maraming salamat po. Talagang puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, kay Carmelita Sahagon, kay kapatid na Zomi Kabitana. Salamat, ma'am, sa kaliwanagang spiritual. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay kapatid na Alma Mang, na-miss ko kayo dyan sa Maynila. Okay, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Oscar Dante. Ayan. Madam Chit, na-miss ko talaga ang salad ninyo, promise. Okay? Kay Chitlin Helera. Good evening, Miss Lidimin. Prayers po ang lahat ng mga kapatid para sa kaligtasan ng bawat isa. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Oy, sa national disaster, ha? Paalala ko lang, ha? Hindi yung kung kailan nandyan ang mga bagay-bagay na yan. Kailan pa kayo mag-a-alert. Paalala ko lang. Kay Zosimo Radovan Jr., kay Daniel Orfilia, kay Sunny Wahingalo, kay Joe Villasor, kay Rose Bingbing, kay Carolina Katungal, kay Perla Fitalvero, no? Carlos Tamundong. Okay? Kay kapatid na Malu Gabaldon, thank you so much, kapatid. At kay Leonora Orbino. Kay kapatid na Ruth Binatak, sorry talaga, kapatid. Nung nakaraan nagtawag ka pala, hindi ko nasagot. Annalyn Baling, thank you so much, kapatid, no? At sa iba pa. Kay Ma'am Ardy Valiente, maraming salamat. It's time, the battle begin. No? Huwag kang mag-alala, dito lang kami sa likod mo. No? So, ako nagpapasalamat ako that mga kapatid na iba na gumaganap ay sila ay nakikilala ko. So, kay Eugene Laparan, thank you so much, kapatid. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang yung tungkol dito sa planeta natin. May kinalaman pa rin sa ibang mga planeta. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Kaya minsan sabi ko nga sa inyo, nakikipaglaban ako sa himpapawid. No? Ang iba, hindi na ako naiintindihan ano yung sinasabi ko. Pero ako na mismo nagsasabi, hindi biro makipaglaban, sa totoo lang. No? Nakipaglaban ka na sa himpapawid, nakipaglaban ka pa dito sa mga bad spiritual, no? Hello nga pala dyan kay Mama Miriam ng Inapoong Bato. Mama Miriam, naalala ko po kayo, sa totoo lang, and thank you so much, dahil kahit ganun pa man, yung tungkol sa pag-ibig na tinuturo niyo sa akin ay actually binabalance ko naman yan, kaya lang hindi ako makakatupad sa aking tungkulin kapag ipairal ko ang damdamin na bagamat sinasabi dyan sa Biblia na kung ilang beses kang sinaktan o gawa ng masama, ilang beses mo rin patawarin, no? Yun ang sabi. Pero pagdating ng kapanahunan natin ngayon, hindi na kasi yan, no? Ayoko na mag-ipokrita sa inyo, no? Ayoko kayong linlangin, no? Kaya yung iba, sasabihin, pag binato ko ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Sa panahon ngayon, di po ng ganon. Kaya marami pong natutubuan ng mga sungay dahil pag binato mo ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Ngayon, subukan ninyo, pag batuhin kayo, ako personally, pag batuhin, may magbato lang sa akin ng bato, kung may granada ako, babatuhin ko ng granada. Walang halong kaipokritahan yan. Walang halong ngipin sa ngipin, nakalagay nga sa di ba? Nakalagay nga sa propesya. Eye to eye, ngipin sa ngipin, no? So, yun yung panahon, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang love, ang salvation, matagal na pong ibinigay sa atin ngayon. Noon pa man, ibinigay na noon, no? At kung tungkol sa mga biyaya, Lord, bago likain ng mundo, ay bago likain ng tao, kinumplito na ng Diyos ang kailangan ng tao. Pero bakit nangyayari na nagkaganon unang-una dahil sa paggawa ng kasalanan? No? Alam naman natin yung history na yan, di ba?
ang paggawa ng kasalanan at ang mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon, walang kakontentuhan at lalo na yung mga blasphemy. Maituturing kong blasphemy, mga nagpakilala kayo ng mga ito, bla bla bla. Sana kaya nga kinaumaga, wish ko lang, no? Na itong mga kapatid na ito, mapagbulay-bulayan, humingi naman ito ng tawad sa Panginoon, no? So, hindi ko naman kinu-question, pero iba-ibang paniniwala, iba-ibang pananampalataya, nakalagay nga dyan sa, nakalagay nga dyan sa banal na kasulatan. Huwag ninyong pahirapan ang inyong mga sarili sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng aklat na wala dito. Bagkos, ang pag-aralan natin ay matakot tayo sa Panginoon, no? So, mga mahal kong kapatid, hindi biro itong tatahakin natin, no? At bago ko makalimutan, lubos-lubusin ko na, no? Ano bang sinabi ko? Matagal ako nagsasabi dahil palapit na palapit ang the big one, no? Lalo na doon sa may mga bata, mga chikiting, no? Kung matulog kayo, lagi kayong ng flashlight dyan sa tabi ninyo. Kasi ang the big one, walang nakakaalam kung umaga o gabi to. Na? Mas maganda pag umaga, mas maganda. Mas mainam, mas mainam. Kahit papano, may advantage pag umaga. Paano kung gabi mangyari yan? At magkaroon ng brownout, no? Palala ko lang sa inyong lahat. Kaya yung anak kong si Heart, anak, huwag mo kalimutan sinabi ni mama sa'yo, ha, na lagi kang ng flashlight sa unan mo, para in case emergency, alam mo na. So yung anak ko, 17 years old, so mayroon siyang sariling emergency kit, kasi yun ang turo ko sa kanya, no? So mga mahal kong kapatid, pagsikapan natin, no? Pagsikapan natin. Okay, walang sawa ito sa mga pagtatanong. Sige, sasagutin ko kayo. Ma, may release? Diyos ko, Santissima Trinidad, wala akong release. Alam nyo kung anong dapat i-release natin? Yung ating mga sarili na nawa sa kuko ng agila, lahat tayo ay makalaya. Makalaya sa mga pag-uugali na hindi ka nais-nais. Ayun yung manira ka sa kapwa, manghusga ka sa kapwa mo, chismosa ka, pakilamera ka, no? So dapat yan ang i-release natin, no? Sa ating mga sarili. Alam niyo ba sa simpleng pagiging chismosa, alam niyo ba na nakakasira ka ng buhay ng may buhay, no? At dahil diyan pumapasok ang kasalanan, at ano ang kapalit ng kasalanan? Kamatayan, no? Sa KKK lang nga ang kasinungalingan ay katumbas ay kasalanan, at ang kasalanan ay katumbas ay kamatayan. That is biblical. Nasa Bible yan. Yan ang tunay na meaning ng KKK. Ang kasinungalingan ay katumbas ay kasalanan, at ang kasalanan ay katumbas ay kamatayan. Yan ang meaning ng KKK. No? Kasi yung iba kataas-taasan, kagalang-galangan, bakit may markang bungo? I-correct niyo ako kung mali. Okay? So mga mahal ko kapatid, katulad ng sinapang nabubulol ako. Mga mahal kong kapatid, lalo na sa buong Kamindanawan, magsipaghanda ang lahat. Dahil yung big one na sinasabi natin ay personally declared, Lidimin Canuto, baka mauna pang big one dito sa Mindanao. Nagulat kayo sa mga revelasyon ba? Nagulat ba kayo? Kasi ang expectation talaga ninyo is tawag nito, Maynila. Maraming nagsasabi, Lidimin! Hindi totoo yung sinasabi mo. Lidimin! Imposible, dahil ang ating bansa ay punong-puno ng mga Kristiyano ito. Maraming nananalangin, excuse me. Bakit? Lahat ba ng panalangin ay sinasagot ng Diyos? Maliwanag ang sinasabi, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Na? Wag sa madaling salita, huwag kayong magpakasigurado. At isa pa, huwag kayong pagiging paka-ipokrita. No? Sorry hindi kasi ako katulad ng iba na nagsasalita sa inyong lahat na puro magagandang salita kapalit ng release. Lidimin, bahala kayo dyan kung manatili kayo sa akin or hindi, basta walang release.
about sa kapirahan. Ang dapat natin pagsikapan na ma-release, itong mga pag-uugali natin at pagsisi sa lahat ng mga kasalanan. I-release ang mga bad attitude. I-release ang mga bagay-bagay na magiging sanhi ng kasalanan sa paningin ng ating katastasan. Na? Kaya alam nyo, sa totoo lang, kung ako lang talaga, kontento na ako eh. No? Masaya na ako sa buhay ko. No? Mayroon akong pamilya, mayroon akong asawa, may mga kaibigan, pero binigyan tayo ng utos, dapat nating sundin. Okay? Lalo na kapag ito ay kakaluwalhati, ikakadakila, ikakapuri na nag-iisang Alpha Power Omega. Tinanong ako kayo ng kapatid, bakit Alpha Power Omega? No? Sapagkat marami nagsasabing Alpha Omega, pero paano nagkaroon ng simula kung walang hanggang kapangyarihan? Paano magiging huli? Ito yung binabahagi ko sa inyo ng ako'y tawagin na Apo, no? Apo Concepcion. Madaling araw ay ginising ako ng espiritu, malamig na boses, simoy ng hangin. Anak, bumangon ka. Wag na wag kang magpapatawag na Apo. Bakit? No? Ang Apo pala ay sagrado talaga sa espiritual, no? Kasi maraming nagtatalo-talo sa pangalan ng Diyos Elohim, Adonai, may mga Yahawashi, may mga Jesus Christ, may Allah, Saksi ni Jehovah. Pinagtatalunan ang mga pangalan na yan, no? Pero lahat sila, kahit Buddhism, Hinduism, no? Kahit paganism nga naniniwala sila tungkol sa Alpha Omega. Kaya, pinatawag niya ako, natawagin mo akong Alpha Power Omega. No? At yun ang sinabi niya sa akin, ako ang nag-iisang Alpha Power Omega. No? Kung nagsasalita man tayo ngayon, kung gumaganap man tayo ngayon, ginagamit lang po ang ating banal na, ay ang ating katawang lupa. Kaya lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Kaya kanina nung pinabasa ko ang aking, sabi ko, it's not for me. Kinurik ako ng espiritu Yung hawak ko ay hindi po authority. Ang nakalagay kasi doon, mana. No? Higit sa lahat, pagsikapan natin nang magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi yung uunahin natin, no? Pera. Dahil sa pera na yan, maraming nasira. Diba? Dahil sa pera na yan, kaya ang mga era ng ating bayan ay una na ng korupsyon. Diba? Wag kayo magagalit sa akin, ha? Ngayon, kapag ipagpatuloy ninyo mga kahibangan ninyo tungkol dyan sa eleksyon, ha? Baka gusto nyong, baka gusto nyo na yung nangyari noon sa India, the biggest company na gumagawa ng mga vaccine, no? Ay tinupok yun, no? Tinupok ng apoy, biglang nag-thunder, nagkidlat. Ayan tuloy, hirap talaga pag Bisaya ba, no? O baka gusto niyo mga kumilik, no? Pasukin kayo ng mga kidlat dyan at pangsunugin yung mga sinasabi nyo dyan ng mga parapernalya. Tukoro here lavre tayo na ear latak. You should hear lavre iya sansa. Kung yun ba ang nararapat Diba? Kung yun ba ang nararapat Alam ninyo, may mga bagay, ako personally, masakit man sa akin, pero kailangan gawin Na? Kasi hindi, ako sumusunod lang. Uulitin ko. Pumilik Pwede ba? Alam nyo nangyari doon sa bansang India? The biggest company na gumagawa ng yung pagturok-turok doon sa vaccination. Kapag ang banal na espiritu ang mag-uutos, pindutin mo to. Ay, silidimin ka no to, kahit nakapikit yan. Talaga lang.
Ako, pinapaalala ko lang, hindi ko gagawin yan. Pero pag utusan ako ng banal na espiritu, bakit ko inihahayag ito? Hindi po kayabangan to. Hindi ho kayabangan yan. Pinaparamdam lang sa ating lahat, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating lahat. Yung iba, minimisinterpret ninyo ako, ha? Kayo talaga. Hindi po yan para sabihin na I have a power. Sinabi ko na nga, di ba? Lidimin kanuto is nothing without the guidance of the Holy Spirit. Kumilik, bantay kayo dyan, ha? Syukara hirala foraya kansana iyaday to kirala foraya ratsansana iyalay dayar untay hirala foraya sansana iyala ka hayara sansan. Manda kayo. Manda kayo. Gusto nyo ba talaga? Sige. Ay, na. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. Siyang kumikilos sa ating lahat. Walang imposible sa kataas-taasan. Wag ko lang naman sanang mabalitaan. Na ang Comelec ay masusunog lahat ng inyong mga parapernalya. Shahira la fora iya sansana yara la fora yara kantaya hira wontai shira hira la fora kantai sini kada hira nina sinna hira la fora kada ya shikara haya suntuna iya toto ko haya sun. Alalahanin ninyo, sa panahon ng mga propeta, kapag nagbiminsayan sa mga hari at hindi nakikinig, ang kapangyarihan ng kataas-taasan siyang magaganap, ang siyang masusunod. Nalala niyo ba sa panahon ni Haring Paraon? Sa panahon ni Moises? Pinaalalahanin ni Propetang Moises ang hari. Pero dahil siya hari, hindi siya nakinig. Ayaw mong makinig, ito. Ayan. Hindi po yan pag-curse sa inyo, pagpapaalala po yan. Nalala ko tuloy, no? Nasunog yung nasunog yung buong, ng buong pinakamalaking company ng gumagawa ng mga vaccination ng panahon ng COVID. Ngayon ang Comelec, nagkakagulo kayo dyan? O baka gusto ninyo na, wag ko itong mabalitaan sana, ha? Ang tao kasi masyado ng mga lapastangan. Masyado ng lapastangan. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa, ang siyang ngayong kumikilos sa ating lahat. Naalala niyo bang sinabi ko noon? Darating ang panahon na maging ang mga karagatan ay mawawalan ito ng alat. Kung mangyari yan, ididitigbak lahat ang isda? Anong epekto nito sa mga tao? Mahilig kasi kayo sa see is to believe. See is to believe pala. Sampulan natin. See is to believe pala, ha? Mahilig kayo sa see is to believe. Tapos, pag may mga mangyayari, sisihin ang gobyerno. Pwede ba? May nag-chat sa akin, Lidimin, mahal na araw ngayon, pwede bang magsisitay sa mga kasalanan? Oy, si Lidimin, araw-araw to nagsisisi ng kasalanan. Wala pa nga ako nagawang kasalanan, humingi na nga ako ng tawad sa Panginoon Alam niyo ba yun? Mukhang masarap kape nyo dyan, Sige, kape tayo dyan. Kaagay tayo ng kape. Char. Hindi ito biro, mga mahal ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo.
Ako ay nagpaalala lamang sa inyong lahat. Ngayon mahilig kayo ng cease to believe? Ha? Ewan ko na lang sa inyo. Cease to believe ah. Kumilik ha, paalala ko lang. Paalala ko lang. Or, hindi lang kumilik. Baka gusto nyo pati yung Malacanang eh. No? Yung Malacanang gusto nyo yung kidlat na may kasamang naglalagablab ng apoy ay tutupukin kayo dyan? Ha? Kunwari kayo pinaglalaroan ninyo ang taong bayan. Kunwari kayo away-away. Pero pag wala naman makakita, ay kayo talaga. Plastic. No? Magkakamag-anak kayo eh. Si Orocan, si Tupperware, si Zoe. Ha? Pero, lahat ng bagay ng kasamaan ng mundo ay may hangganan. Lahat ng bagay sa mundo ay merong katapat. Tandaan yung sinasabi ko. Kanina, sa ano ng tipaklong, no? Huwag magpakapante. Ha? Huwag kayong magpakapante. Tingnan ko lang yung eleksyon ninyo, be. Ha? Huwag ko lang mabalitaan, ha? Bukas makalawa, ha? Nasunog yung mga parapernalyan ninyo dyan. Ha? Mas mabuti pang kayo mismo magsunog yan. Na? Para, ano ba? Para ma-excuse ba na, kitang-kita naman, di ba? Yung sinasabi nilang dayaan, actually, wala naman ding asus, Ginoo. Ha? Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ano ba tong sinasabi ng ating mga kapatid? No? Alam nyo, hindi nyo ba naramdaman ng init? Kaya maalala ko si kapatid na Randorialin, no? Kanina nga lang, sobrang init eh, no? Hay nako, talaga lang naman. Ang mahalaga, huwag nating kalimutan, no? Kahit naman mag-aral tayo ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, kahit memoryado mo yan, wala ka naman takot sa Panginoon. Ano to kapatid? Ay, tinimplahan talaga ako. Salamat. Ayan, mga mahal na kapatid yan ng mga spiritual. No, ako'y nagagalak sa mga kapatid na ito no? Masisipag. Kasi iba-ibang atas ng Panginoon sa atin. No? Kaya this time, ito lang ang pakiusap ko talaga sa inyo. Sikapin ninyo na hindi kayo maligaw ni Satanas at anuman ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag nating kalimutan, manatiling nakaapak ang ating mga paa sa lupa. At huwag nating kalimutan, anuman ang ipinagkatiwala sa atin ng katastasan, lahat ito ay may limitado. Paalala ko lang sa lahat yan. Kasi once sa ipagmalaki natin yan, kukunin talaga ng Panginoon sa atin yan. Yan, paalala ko sa atin lahat ha. Ito na, sorry ha. May nagtanong sa akin, ewan ko ba bakit ako tinadtad ngayon? Mga mahal kong kapatid, tinadtad ako, tinatanong ako, bakit daw si Ate Helen Abdul-Rajak hindi na daw nila nakikita na nagla-live? Sabi, ano bang pakialam ko doon? Hello nga pala ka, Ate Helen Abdul-Rajak. I love you, ate. No? Wala naman akong dyan tapos na yung mga so, ang ending, pari-parihong nga. No? Naalala ko, hanggat walang mga kababaan ng loob ang bawat isa, pariho talaga tayong pitikon ni Lord, ni God, ni nag-iisang apo, the Alpha Power Omega. Kaya sabi ko, siguro namasya lang din si ate, o na-miss nyo rin din si ate, no? Kasi nga, enjoy the show lang. No, enjoy the show lang. Kaya diba sabi ko nga sa inyo, yun naman sa Ate Helen, nung una kami nagkita nun, mabait naman yun, no? Ngayon, kung nagkaroon man ng mga pagkakamali, who am I to judge her? No? Who am I to judge her din naman, no? So, ako naman, dalangin ko ng bawat isa, ano man ang mga misyon pinagkaloob sa atin,
basta na sa tama, mapagtagumpay ng bawat isa at masaya ako sa bawat isa na magtatagumpay. Nakalagay dyan no? Sa Book of Prophecy, ang mga magsisipagtagumpay. O wala namang sinabi doon na si Lidimin na magtagumpay. Ang mga, kasi, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo kandidato. Para bang ganito ba? Lahat tayo estudyante. So, kung sino yung nagsikap, nagsusumikap talaga, yun talaga makatapos. Ganun lang yun. No? So, anyway, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. So, ayan. No? Mulit sa muli, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magsipaghanda ang lahat. No? So, masaya ako. Masaya ako, mga mahal kong kapatid. Alam nyo ba na masaya ako na inatake ako ng insekto ngayon? Alam nyo ba kung bakit? Hindi siya nagwagi. So, masaya ako dahil alam ko na naging bigo siya sa kanyang dapat gagawin sa akin. Ang lahat ng yan ay aking itinataas muli at aking binibigyan ng taas-taas ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, na ang aking Diyos sa lahat ng mga Diyos, ang nag-iisang Alpha, Power, Omega, ay hindi po ako pinabayaan. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat.